Okay, so good evening po sa lahat mga kapatid at tayo po ay nasa last session na po nitong The Generation That We Cannot Afford to Lose. Tayo po ay mag-pray. Lord, muli maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat po na muli po ay binigyan niyo kami ng oportunidad na magkita-kita sa pamagitan nitong platform ng Zoom meeting. And I pray Lord na patuloy po ang mga brethren po na alam ko po na sila po, kami po ay lahat ay pagod sa whole day ng activity ng church services ng bawat isa. Pero salamat po na nakakakitaan niyo ang bawat isa ng kasigasigan na the more na mag-aral pa ng inyong salita, the more na ma-appreciate namin yung wonders ng inyong mga ginawa sa inyong mga kasulatan at patuloy na kami po ay ma-arm, mabigyan ng warning, mabigyan ng lakas, impormasyon na nangyayari sa paligid namin. And thank God po dito sa ibinigay niyong lesson na ito, the generation that we cannot afford to lose. And I pray Lord na i-bless niyo po ito at ito po ay maging blessing sa mga kapastoran, sa mga Sunday school teachers, mga workers, and brethren, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. At hiniling ko, Lord, ang last session po namin, i-bless you po ito at patuloy para sa inyong kapurihan, Panginoon Diyos, ang mga bagay nito sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po ay magandang gabi po. I-close ko muna yung video ko at saka para po makita po natin lahat po. Ako dito sa aking sa aking screen po. Okay, balikan natin ng konti para medyo ma-refresh po tayo, no? At ito po ay naka-record po, no? At ito po ay naka-upload po. Naka-uploaded na po yung iba pong chapters po nito sa ating YouTube. At ngayong gabi, pag natapos po natin po ito, ay i-share ko na po yung link sa aking dito sa atin, yung itong The Generation That We Cannot Afford to Lose. So chapter 1, tinalakay natin a generation without memory. At yan po yung nangyari po sa Judges chapter 2 verse number 10 na kung saan ay merong lumitaw na generation na hindi kilala ang ating Panginoon. And then chapter 2, the cause of failing to teach our children. Ito po ay nakikita ko po sa ating kapanahunan ngayon, mga minamahal, dahil talagang nagiging iba na po yung training. I don't know kung may training bang nakukuha ngayon ang mga kabataan ngayon galing sa kanilang mga magulang o pinapabayaan na lang natin na gano'n na lang ang sitwasyon at dahil makabagong mundo na, maraming makabagong teknolohiya, akala natin hindi na applicable yung Proverbs chapter 22, train up a child in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. Parang ang feeling ko, nakikita ko ngayon sa mga parents, parang outdated na ba ang Bible ngayon sa pagtitrain ng ating mga anak? No? At napaganda po ito, chapter 2, the cause of failing to teach our children. Chapter 3, when revival dies in one generation. Yan ang nakakalungkot dahil yung panahon ni Joshua, nila Caleb, ni Aaron, nakita nila yung gawa, yung kamangha-mangha na ginawa ng Panginoon sa bayang Israel at hanggang sa kanilang pagpasok doon sa land of Canaan, nakita nila yung kapangyarihan, yung Diyos na patuloy na gumagawa sa kanilang buhay, but the sad is, ito yung nakakalungkot, yung revival na yun ay nawala eh. Died, namatay po eh, no? At nung sumunod yung generation that knew not the Lord. Yun po nakakalungkot, mga kapatid. And then sa chapter 4, when parents win battles but lose the future. Nakakatuwa ngayon sa ating generation na mga parents po na tayo po ay maganda po yung ating nakuhang training sa ating panahon ngayon at meron pong ibinigay na mga victory sa ating buhay. Bless ng Panginoon ang ating mga buhay at nagkaroon tayo ng mga anak. But the problem is, yung panahon natin, nagwagi tayo, pero paano yung future? Na-lose natin yung future ng mga kabataan ngayon. Amen? Chapter 5, the most dangerous generation. Tinalakay natin dito yung nakakatakot pagka po lumitaw. At yan po yung nakikita ko ngayon sa panahon natin ngayon. Yung generation ngayon, kapag hindi po tayo kumilos,
Mga minamahal, talagang nakakatakot po yung generation ngayon, mga minamahal. And then chapter 6, a generation that forgot God. No? Yung generation, nakakalungkot po na merong nakakalungkot kapag merong henerasyon na hindi po kilala ang Diyos. And then, dito po tayo ngayon sa chapter 7, last session po natin, raising a generation that knows the Lord. Let's raise a generation po. Raising a generation that knows the Lord. Ang ating pong foundational text po dito sa ating chapter 7 ay sa Deuteronomy chapter 6, verse number 4, verse number 5, and verse number 7. Babasahin ko na po. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Verse 7, and thou shalt teach them diligently. Kailangang mapansin po niyo yung word na yan eh. And thou shalt teach them diligently, consistently, with passion, at talagang na merong intentional yung pagtuturo talaga na gagawin natin, mga minamahal. Sabi diyan, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house. I want you to note, kapag sila'y nakaupo, and when thou walkest by the way, pag sila'y naglalakad, and when thou liest down, pag sila'y nakahiga, and when thou rises up, ibig sabihin, it's a day-to-day teaching, training, okay, reminding, okay, itong ating mga kabataan sa pagmamahal na makilala nila yung tunay na Diyos. Ulitin ko po, babasahin ko ulit yung verse 7 kasi naandoon yung doon ko nais pansinin natin yung kahalagahan nitong raising a generation that knows the Lord, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Okay, so raising a generation that knows the Lord. Nasa chapter 7 tayo. Let's go to the introduction po. Basahin po natin itong mga verses na to sa ating introduction. Psalm chapter 78. Samahan niyo po kung buksan po natin itong mga Bible. Psalm chapter 78, verse number 5 to 7. Okay. Psalm chapter 78, verses 5 up to verse number 7. For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children. Ang halaga po ng verse na ito. Verse 6, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments. Amen. Mahalaga po ito eh. Mga minamahal eh. Lagyan po natin ng marka itong Psalm 78 verse 5 to 7 na tayo po ay magre-raise, tayo po ay magpo-produce, tayo po ay magte-train ng generation na kilala ang ating Panginoon. Let's turn to Jeremiah chapter 9. Jeremiah chapter 9. Ang ating po mga Bible. Okay? Jeremiah chapter 9 and verse number 23 and 24. Babasahin ko na po. Ang sabi sa verse 23, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exerciseth loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Yan po ang kailangan eh. 2 Timothy chapter 1, verse number 5. 2 Timothy, ito po yung mga foundational backup po natin dito sa ating raising a generation that knows the Lord. 2 Timothy chapter 1 and verse number 5. Sabi po 2 Timothy chapter 1 and verse number 5. Says in verse number 5,
when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which, okay, dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Makikita natin si Timothy sa kanyang kabataan, meron pong mga naiwan legacy po sa kanya ng kanyang mother at ng kanyang grandmother, ng kanyang lola, mga kapatid. Beloved church, throughout this series, we have seen what happens when a generation forgets God, neglects teaching, and allows revival to die. But today, we do not end with warning. Alam po ninyo, kaya po, in-end ko itong lesson na to na hindi po natin end with warning, we end with hope. Okay, tapusin natin itong lesson ito na meron tayong pag-asang pangahawakan, na meron tayong pag-asang pagkukunan, because ako po'y naniniwala na oo, may mga pangyayari sa ating buhay na tayo po ay nagkulang, na napabayaan natin, pero I still believe that our God is a God of second chance. Okay? Meron pa rin pag-asa, mga minamahal. Sabi nga nung kanta, habang may buhay, may pag-asa. Amen. God has never been without a plan to preserve His truth from one generation to the next. Not a generation that merely knows about God, but a generation that truly knows Him. Okay? Alam ko, ang Panginoon ay pinreserve niya yung katotohanan. Okay? Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Okay? Bakit? Anong nais ng Diyos? Bakit niya pine-preserve yung kanyang salita from generation to generation? Nang sa ganon, yung susunod na generation, makakilala sa Panginoon, makilala nilang Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Let's go to point number 1, dito sa ating raising a generation that knows the Lord. God's desire has always been relational, not just informational. Alam nyo, ang desire ng Diyos at ang kanyang salita, hindi lamang po, kaya nga po, most of the time, yan po yung sinishare ko kapag po may mga, sabihin na natin, ka-close ko na mga pastor. Pag nagtuturo tayo, pag nagpipreach tayo, hindi lamang parang ini-inform lang natin sila. Dahil ang Diyos, ang kanyang desire ay hindi lamang informational kundi relational Anong ibig sabihin ko dito? Kasi ang problema dito sa Judges 2:10 which knew not the Lord. Okay, alam ko itong mga taong itong generation na to na lumitaw na hindi kilala ang Panginoon. I don't think na hindi po sila na-inform Okay? The tragedy in Judges was not lack of religion, it was lack of relationship. Kaya mahalaga po sa generation na to na talagang ang mga kabataan, first and foremost, ay talagang magkaroon ng tunay na ugnayan, tunay na relasyon sa ating Panginoon. Hindi lamang alam nila na merong Jesus, alam nila na napako sa krus, alam nila that's only an information to them. Alam nila yung Bible ay salita ng Diyos, pero kailangan talagang magkaroon talaga sila individually. Yung mga anak natin, yung mga young people sa ating mga churches, ay magkaroon talaga ng tunay na kaugnayan, tunay na relasyon sa ating Panginoon. God does not want children to only inherit stories. He wants them to inherit faith. Amen. Ang ganda po yung mga Sunday school, tinuturuan po natin sila ng mga Bible stories po. Pero hindi lamang ganoon, kundi yung ibinibigay ng Panginoon na kaligtasan, yung biyaya niya, ay dapat ito po ay ma-experience. Sabi nga, one time, nung ako po ay nagpipreach, sabi ko, hindi lamang kilala mo ang Diyos, kundi dapat na-experience mo yung Diyos sa buhay mo. Amen. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 9, muli ay balik tayo sa book of Jeremiah. Jeremiah chapter 9. Okay? And verse number 24, yung binasa po natin kanina. Okay, sabi sa Jeremiah 9:24, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things
I delight, saith the Lord. Amen. Knowing God is the highest goal of spiritual parenting. Amen. Let's go to point number 2. A generation that knows the Lord must first see Him love. Yung, alam nyo, isa sa pinakamahalaga mga parents, mga adults po, no? Hindi lamang yung generation ay tuturuan natin, kundi makita nila muna na tayo po bilang example na minahal natin ang ating Panginoon. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Before God commanded parents to teach, He commanded them to love Him. Bago natin turuan yung ating mga anak patungkol sa Panginoon, patungkol sa kanyang pagmamahal, patungkol sa kanyang gawain, dapat tayo po, mga magulang, ay tinuturuan ng Diyos na mahalin natin ang Diyos ng buong puso natin, ng buong lakas, ng buong katapatan. Amen. Children learn love for God by watching love for God. Ulitin ko po ito. Ang ganda po ito eh. Children learn love for God by watching love for God. Amen. We cannot teach passion that we do not possess. Kailanman, naalala ko po si Peter, doon po sa Acts po, na kung saan ay merong isang pulubi na naghihingi po ng limos. Sabi niya, wala, silver and gold have I none. Pero meron siyang Kristo, meron siyang Jesus. Yun ang pwede niyong ibahagi sa ating sa mga tao, sa ating mga anak. Yung bagay na meron sa iyo, yun ang pwede mong ipasa sa iyong mga anak. A generation that knows the Lord must first see Him love. Yung generation, kung gusto natin mahalin ng next generation ng Panginoon, dapat makita nila sa atin na tayo po, minahal natin ng buong puso natin, ng buong kaluluwa, ng buong lakas ang ating Panginoon. Nakita po dapat sa atin po na tayo po ay nakikita nila nagsasakripisyo tayo, nakita nila na Sunday sa after. Alam niyo, nalulungkot po ako sa ibang mga parents po, mga minamahal. And I've seen this for many years po, mga minamahal, na isa sa mga dahilan kung bakit yung mga young people ay nawawala sa church. Alam niyo kung bakit po? Yung mga parents din pa, wala eh. Tayo na mga parents, hindi nakakitaan ng ating mga anak ng katapatan sa pagdalo, sa katapatan sa gawain ng Panginoon. At huwag tayong mag-expect na itong mga kabataan na to ay magiging faithful. A generation that knows the Lord must first see Him love. Kung nais natin yung generation na to na susunod po sa atin, ay mahalin nilang Panginoon, dapat tayo po makita nila unang-una bilang example na minahal natin ang Panginoon. Amen. Let's go to point number 3. Teaching must be diligent, daily, and deliberate. Amen. Wow. Ano po ito DDD. Okay. Teaching must be diligent, daily, and deliberate. Yung pagtuturo po natin talagang meron talagang pagtsatsaga, kasipagan, araw-araw, at talagang intentional talaga, i-deliberate talagang gagawin mo talaga. Hindi siya parang option lang. No. Nandun yung word na must. Imperative talaga eh. Amen? Babasahin natin muli yung Deuteronomy chapter 6 para makita natin na talagang ang pagtuturo sa mga bata. Muli, buksan po natin mga Bible natin. Alam nyo, kahit po binasa na natin ganyan, basahin natin ulit. Alam nyo, ang sarap pong inuulit-ulit po yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Ako po talagang kahit pa paulit-ulit po, hindi po ako nagsasawang binabasa po ang salita ng Diyos. Amen. Deuteronomy chapter 6 verse 6. Sabi sa verse 6, and these words which I commanded this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children. So, diligent. And then, and shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. That's daily. Pag siya'y
nakaupo, pag siya'y nakatayo, pag siya'y nakahiga, pag siya'y bumangon, that's daily basis. Yung pagtuturo po natin, it's a day-to-day basis. Diligently. Okay? And then, ang sabi sa verse number 7, okay? And the verse 8, and thou shalt bind them. That's deliberate talaga eh. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Talagang nandun yung word na must. Kailangan talaga. Gawin natin talaga. Amen. The word diligently means intentionally and repeatedly. Raising a godly generation does not happen in moments. Kaya po itong librong ito, ito yung pag nagkataon, biyaya ng Panginoon, pag nagkaroon tayo na, kayo po mga pastors po, pag nagkaroon kayo ng youth fellowship, na mga youth program o whatever youth camp, ang ganda po i-series nyo po to, ang ganda po mga kapatid. Because raising a godly generation does not happen in moments. Hindi po ito parang isang beses lang na, no. Talagang ito po talaga ay diligent, daily, and deliberate. It happens in daily life. Amen. Faith must be woven into conversations, yung pananampalataya natin, ito po ay maita-transfer natin, maisi-share natin sa magitan ng conversations, decisions, discipline. Amen. And direction. Mga minamahal. Let's go to point number 4 dito sa ating chapter 7, raising a generation that knows the Lord. Point number 4, God uses generational faithfulness to preserve truth. God uses generational faithfulness to preserve truth. Sabi diyan sa Psalms, maganda, basahin po natin ang buo. Binasa natin kanina, ulitin natin ulit. Amen. Okay? Isang bagay na nais kong ipakita dito every time na kayo nakikinig, huwag tayong mapagod na magbasa ng verse. Amen? Sabi sa Psalm 78 verse 5 to 7, for he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers that they should make them known to their children. Amen? That the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. God uses generational faithfulness to preserve truth. Gagamitin ng Panginoon yung generation na yung may mga young people, may mga mananampalataya na naging tapat, at yan ay gagamitin ng Panginoon para ma-preserve po yung katotohanan, mga minamahal. God designed the family as the primary channel of faith. When truth is consistently passed down, ito po mangyayari po, memory is preserved, obedience is strengthened, and hope is secured. Kapag ka po consistent po yung katotohanan na to, na naituturo po natin sa next generation, yung memory ay mape-preserve natin. Yung pagsunod ay mapapatibay natin. Makikita natin, makakakita na tayo ng mga young people na sumusunod at nagsusuko, nagsusurrender ng buhay para sa Panginoon, and hope is secured. Amen. This is how revival survives. Amen. Let's go to point number 5. A generation that knows the Lord is built through example. Kung gusto natin mga minamahal na merong generation na ma-produce tayo, ito po ay maitatayo, makapag-raise po tayo, makapag-train po tayo through example, mga minamahal. 2 Timothy 1:5. Balikan po natin itong 2 Timothy 1:5 sa binasa natin kanina, pero balikan natin 2 Timothy chapter 1 verse number 5. The unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice. Alam niyo mga kapatid,
Bakit merong lumitaw na Timothy? Dahil merong lola at nanay na nag-train, nagpakita ng magandang halimbawa, mga minamahal. Kaya hindi lamang informational okay? Kundi hindi lang binibigyan natin sila ng information, kundi ipakita natin bilang mga parents, bilang mga adults, yung example para sa kanila. Timothy did not grow up in a perfect home, but he grew up in a faithful one. Amen. Faith was modeled before it was preached. Children imitate what they respect. Opo, totoo po yan, mga minamahal. Let's go to point number 6. The goal is not perfection, but direction. Raising a generation that knows the Lord, ang goal natin, hindi para ito, wala pa po tayo sa ating glorified body, wala pa pong rapture na nagaganap. Pero ang goal natin, magkaroon ng tamang direksyon yung next generation. Amen. Proverbs chapter 22 verse number 6, train up a child, what you wrote this, in the way he should go. Hindi po ganito Ang nangyayari ganito train up a child in the way he wants to go. Yung mga bata ang nasusunod kung saan gustong pumunta, kung anong gustong bilhin. At nakakalungkot po yun, mga minamahal. Naalala ko po nung panahong, sabihin na natin yung mga panahon na medyo mababa pa yung talagang medyo may kahirapan pa sa ministry nung panahon na yun. Kapag ka po yung mga anak ko ay, halimbawa po, kakain po kami noon sa Jollibee. Okay? Dahil hindi naman po talaga sagana. Alam naman natin, pag mga pastor, hindi naman umaapaw yan talagang. Madalas nga po, kulang pa po Amen po ba? Nakaka-relate po ba iba? Kulang pa nga po Pero dahil kagustuhan kong mapasaya ko yung aking mga anak, dadalhin ko sila sa Jollibee. Alam niyo yung madalas kong ino-order, kasama po yung mga anak ko, yung one-piece burger stick po. Yun lang, one-piece burger stick. Pagkatapos, yung tubig, tapos magre-request yung anak ko na sasabihin nung bata po yung bunso ko, sasabihin niya, pa, gusto ko yung Coke float. Sabi ko, anak, wag na muna, okay na yung ganyan. Makontento kayo kung ano yung binili ko para sa inyo. I train my children about that. Na makontento sila kung ano yung binili ko sa kanila. Maging sa sapatos, maging sa damit, maging sa lahat ng bagay. Meron silang gusto sa kanilang, alam ko, yung mga bata, maraming gusto yan Pero pagka binigay natin yung gusto nila, nakakatakot, mga kapatid. Dahil hindi lahat ng gusto ng mga bata tatama sa tamang direksyon ng kanilang buhay. That's why ang sabi ng Proverbs chapter 22, train up a child in the way I want you to know the word, should go. I-train natin yung mga bata doon sa tamang dapat nilang daanan, kalakihan. Hindi doon sa gusto nila. Ito yung gusto nilang daanan, ito yung gusto nila na kanilang maging buhay. No. The goal is not perfection, but direction. Magkaroon ng tamang direksyon yung mga kabataan na kahit bago tayo pumanaw ay makita natin nasa tamang track po yung kanilang buhay. Amen. Training implies process, patience, and persistence. Talagang kailangan po talaga yan Okay? Process, talagang hindi po ito magaganap lamang ng isang gabi lang Kundi proseso talaga, it's a day-to-day. And patience, talagang kailangan talaga ito, hindi ka talaga susuko Talagang magtitiis ka, magtsatsaga ka, talagang, and persistence. Talagang kailangan maging firm ang iyong conviction dito sa bagay nito. Na ang goal ko, magkaroon ka ng tamang direksyon. Amen. Parents will fail, leaders will stumble, but direction
matters more than flawlessness. Pwede tayong mag-fail, mga leaders ay nag-stumble, pero alam nyo, pinakamahalaga dito po sa ating chapter 7, Raising a Generation That Knows the Lord, ay magkaroon sila ng tamang direksyon. God honors faithfulness over perfection. Point number 7, when a generation knows the Lord, here's the thing, the future is secured. Kapag nakapag-raise tayo ng generation, nakilala nilang Panginoon ng lubusan sa kanilang buhay, meron silang relational, okay? Meron silang talagang na-experience talaga nila ang Diyos sa kanilang buhay, the future is secured. Amen. Psalm chapter 145 verse number 4, one generation shall praise thy works to another. Ang sarap makita ng mga kapatid na kapag alam niyo mga kapatid, mga brethren po, kung kayo po ay may mga anak, ang sarap pong makita, hindi perfect yung family ko, may anak ako na talagang may pasaway, no? Pero alam niyo pinakamasarap dito, yung alam mong tumatanda ka na, and then tinitingnan mo yung mga anak mo nasa gawain ng Panginoon. Ang sarap eh. Ang sarap makita na para bang, kumbaga, hindi ka na nag-aalala na mapapariwara ang buhay nila dahil nakikita mo yung tamang direksyon ng kanilang buhay. When a generation knows the Lord, the future is secured. A knowing generation becomes a praising generation. A praising generation becomes a preserving generation. This is God's design for spiritual continuity. Okay? Mga minamahal, let's go to the conclusion po dito sa ating Raising a Generation That Knows the Lord. You know, church, this series began with a warning, but it ends with responsibility. Yung mga unang mga chapters po natin, pero ito po ay mag-iiwan po ako ng isang paalala na meron po tayong mabigat na responsibilidad sa generation na susunod. We have seen what happens when teaching stops. Nakita natin po yan sa mga nagdaan nating mga chapters po. When memory fades and when revival dies, but today, God is calling us to rise. Here's the thing po kung bakit ko po ginawa itong librong ito, na kailangan talagang may kumilos eh. Kailangan talaga bumangon tayo at naniniwala ko hindi pa huli. Hanggat ginagamit tayo ng Panginoon, hanggat meron pang pagkakataon na nasa kamay natin yung oportunidad na to, wag nating sayangin mga minamahal. We can raise a generation that knows the Lord if we love Him, teach diligently, and live faithfully. Because this is not just any generation, mga kapatid. Kung mahal natin, if we love Him, teach diligently, and live faithfully, because this is not just any generation. This is the generation that we cannot afford to lose. Ayun mga parents, leaders, church, this is a sacred moment. Commit today to love God openly, teach His word faithfully, model faith consistently, and let us declare together, revival will not end with us. Hindi natin papahintulutan na yung revival na experience natin sa ating panahon ngayon ay magtatapos lang sa atin, mga minamahal. Iyan ko po dito 2 Timothy chapter 2, yung verse, 2 Timothy po. Bago po tayo manalangin, 2 Timothy chapter 2, ito po yung pinaka overall title po nitong 7 libro na ginawa po ng inyong lingkod. Ang sabi po 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Ang disenyo ng Diyos, yung katotohanan na natutunan natin, ipasa natin, para na sa ganon, yung pinagpasahan natin, ipasa din nila sa iba.
Amen. And I hope dito po sa 7 chapters po na ating pong tinalakay ay, sana po naging blessing po sa bawat isa po na consistent po na nanood at narito po sa ating Zoom meeting at, pinapasalamatan ko po kayo mga kapatid at, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil, at least nakakakita ko ng mga believers talaga na kahit po pagod po tayo sa Sunday service po natin maghapon, pero andito po kayo na nakikinig at, handang matuto at handang handang makita natin kung ano yung nais pa ng ipagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen. At, susunod po, hopefully next Sunday po, ito po, Wolves in the Churches. Nako, ito po ang abangan po ninyo, ano? Wolves in the Churches. Yan po yung ating susunod po na session, okay, na lesson po, no? Wolves in the Churches. So with that, maraming maraming salamat po mga kapatid sa bawat isa po na nandito po ngayong gabi. So tayo po ay nasa 30. Amen. Praise God po. Salamat sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sandali po, iano ko muna itong pagre-record po natin.